Isa po akong QA or Quality Assurance sa program namin. And most of the time ay sobrang aga ko para sa shift namin. During DST, mga 9 PM to 10 PM pa ang start ng mga agents. Pero 6 PM to 7 PM pa lang ay nasa production floor na po ako. Gusto ko po kasi ng maaga para hindi ako galgal sa mga trabaho. So napansin ko na every 7 PM meron na pong nagtatype doon sa may area ng production. Pero ang nakakapagtaka ay wala pang tao bukod po sa akin. Sa may gawing dulo po ang QA team at pag financial naman po talagang hindi 24 hours ang hoop time. So every 7 PM ay madidinig mo talaga na may nagtatype at nagkiklik ng mouse pero wala namang tao. Kahit nung umikot ako sa bandang area na yon ay wala naman akong nakita. One time pa nga, habang ginagawa ko yung normal routine ko, dead man ako sa typing skills ni Junjun kung sino man iyon. Bigla po akong may nadinig na napakalalim na boses. Hindi ko po sure kung nag-clear ba siya ng throat niya or parang hiyum lang ang dating. Basta malalim na lalaki ang boses nito. Bigla akong napahinto sa ginagawa ko at dahil ako lang noon mag-isa, bigla po akong nag-decide na lumabas muna para bumili na lang muna ng pagkain at dumiretso na lang ako sa meeting room kung nasaan ang boss ko na nakapwesto. Pagpasok ko po ng meeting room, sabi ko sa boss ko, patambay muna saglit dahil ang creepy ka ako ng boses sa may floor area. Doon ko po nalaman nung nakapwesto pa pala siya sa may dulo ay nararanasan din niya yung parang may nagtatype. Kaya nag-decide si boss na sa meeting room na lang siya pumwesto. Nagkukwento ako sa bagong trainer at QA na meron ngang ganoon. Since nadinig din nila one time na parang may nagtatype dahil may small mirror na naiwan ng boss namin. Kaya naman, iyon ang ginagamit namin. Yung isa pong QA ay biglang lumingon kasi daw ay nakita daw niya sa mirror view na may parang dumaan. So parang napraning siya kung sino man yung napadaan dahil focus lang kami noon sa pag-audit. Yung isang trainer naman namin ay meron siyang sinabi. Minsan daw ay akala niya ay isa daw sa mga trainer din ang papalapit sa kanya dahil nakita daw niya ito sa kanyang peripheral vision na may parang mag-a-approach sa pwesto niya. At after that incident, maya-maya ay tumunog yung fire exit door kahit wala namang tumulak. One time pa nga ay super late na ako nag-out noon dahil marami pa akong task na dapat tapusin. May utility staff na nag-iikot kada area para maglinis. Tinanong ko yung staff kung gaano na ba siya katagal sa building. Ang sabi niya ay magsi 6 years na daw. Tapos sunod ko namang tinanong kung may Junjun ba na naranasan niya sa floor at natawa siya. Ang sabi niya sa akin ay meron daw na namatay na agent sa floor nung COVID days. Dito daw pala sila natutulog sa floor area at hindi daw napansin ng iba na wala na palang buhay yung isang agent. It means patay na pala na natutulog yung agent na yon. Sabi ko na baka yun kako yung laging nagtatype at feeling niya ay nagtatrabaho pa din siya. Ilang buwan na rin ang lumipas and this time may kasabay na ako na madalas na maaga sa production area. Yung manager namin na work from home. Nakapwesto yung manager pagpasok ng floor
pang 6 station from the door. Pag nadidinig ko nang nagbibip yung pinto ay dudungaw agad ako. Since nasa dulo ako nakapwesto to check kung sino ang dumating, and usually ay babatiin ko naman. Hindi ko po talaga ka-close yung manager na yon, pero dahil nakagawian na batiin siya every morning, nag-hello at good morning naman din siya. Pero one time, palabas po ako ng production para bumili ng pagkain at alam kong nandoon si Boss J sa kanyang station. At nung papalapit pa lang ako, nakita ko na parang meron siyang katabi. Noo at buhok lang yung kita. Since nakaupo siya at medyo mataas ang partition ng station, nahiya ako magbati ng good morning dahil naisip ko na baka may meeting sila or may tinuturo sa kasama niya. Madalas kasi na malayo pa lang ako ay binabati ko na si Boss J ng good morning. Nung nagtap na ako sa pinto, naisip ko naman na parang ang bastos ko din kung hindi ako babati sa kanilang dalawa dahil makikita nila na dumaan ako. Kaya naman ay lumingon po ako sa kanila to say good morning. Pero nagulat ako dahil mag-isa lang pala si Boss J sa kanyang station. Bigla pong bumagal yung bati ko sa kanya at sumunod na nasabi ko na lang ay good morning. Sinabi ko din na akala ko ay may kasama siya pero tumawa lang siya sa akin. Talagang 100% na nakita ko na may dalawang ulo noong papalapit ako sa station ni Boss J. At pagpasok ng isang kasama kong QA, nakita rin daw niya na pagpasok pa lang daw niya ay may katabi nga si Boss J. Pero aware siya na hindi yun buhay. Simula noon ay niloloko ko na si Boss J na may preni siya sa production area. Way back 2017, noong college student po ako, nag-stay po ako sa isang studio apartment na malapit sa school. At itong apartment po na ito ay wala po talagang gamit except sa refrigerator at old cabinet ng may-ari ng apartment. Kaya nung paglipat ko, foam lang muna ang binili ko since college student pa lang naman ako at malapit ng graduate. Sayang lang kung bibili pa ako ng bed frame. May time po na sumilip yung may-ari sa unit ko at napansin niya na wala akong bed frame. Nag-offer naman siya na meron sila sa bahay. Hindi daw ito ginagamit kaya naman pinahiram muna sa akin iyon. Pero mahahalata mo talaga na luma na yung bed frame dahil gawa po siya sa kahoy. Unang araw, okay lang naman ako sa apartment ko noong sa foam lang ako natutulog. Pero nung nandyan na yung bed frame, dito na po nagsimula ang tila nakakakilabot kong karanasan. Ang una po ay noong tumambay yung dalawang kaibigan ko sa apartment. Nagiinuman kami at medyo napalakas na ang tawanan. Bigla na lang may parang humampas sa sahig ang tunog niya na para bang nahulog na galon ng tubig. Sobrang lakas po talaga. Nagtinginan na lang kami ng mga kaibigan ko at chinek kung may nahulog ba dahil sure kami na sa loob ng unit ko talaga nangyari iyon. Pero pagtingin namin at pag-check namin ay wala naman pong nahulog. Kaya nagbiro na lang at nagsalita yung isang kaibigan ko na baka sa kabila daw iyon. At tumawa na lang kami dahil sure akong alam niya na natatakot na ako since ako lang naman mag-isa ang natutulog doon. Pero yung tinginan talaga namin, yun bang alam namin na para bang may nagalit dahil maingay kami
Kaya naman, hininaan na lang namin ang mga boses namin dahil baka makaistorbo pa kami sa mga bagay na hindi nakikita. Yung pangalawang araw po, Sir Jay, ay nung nasa bed frame na po ako natutulog. Napansin ko na palagi po akong binabangungot at normal naman po sa akin iyon na magkaroon ng nightmare. Pero dito ko po nasubukan na sobrang lala ng sleep paralysis ko. That night, sa panaginip ko, meron daw na lalaki sa labas ng classroom namin na hinahanap daw ako. Pagkakita niya sa akin ay talagang galit po siya at hinawakan niya yung dalawang braso ko ng mahigpit. Nagising na lang ako na same position po yung dalawang kamay ko na magkadikit na para bang pinusasan po ako at sobrang sakit ang braso ko. Kaya naman tinulog ko na lang ulit pero deep inside sobrang takot ko po talaga dahil ako lang mag-isa na nag-i-stay sa room ko na yun. At pangatlo ay noong pagkatapos ng semester. Nagkaroon po ako ng roommate at classmate ko lang din. Usually pag may long break kami ay umuuwi po kami ng apartment para matulog. Pero itong araw na yun ay sumama yung isa naming classmate para magpalipas po ng oras at mag-intay sa next class namin. At nung nasa apartment na po kami, yung kaibigan namin ay nasa table at gumagawa po siya ng laboratory class assignments. At yung roommate ko naman ay nasa kama niya. Doon po siya natutulog sa gilid ng bed ko dahil mas gusto niya na walang katabi. At ako lang po mag-isa doon sa may bed frame. Nung nakatulog na ako bandang hapon na yon, nagkaroon po ako ng bangungot at sa panaginip ko, nakikita ko yung roommate ko at classmate namin kung saan po sila nakapwesto bago ako natulog. Pero nabigla ako dahil hindi po ako makagalaw. Kaya sinubukan ko mag-reach out or tawagin sila pero hindi talaga po ako makagalaw. Hanggang sa meron akong nakikita na parang itim na entity sa may paanan ko na para bang gumagapang na siya sa paa ko. Siyempre po ay nagpanik na po ako kaya sinubukan ko talaga na sumigaw pero wala po talaga. Hanggang sa naalala ko na dapat relax lang dahil the more na nilalabanan ay mas mahihirapan akong huminga. Hanggang sa nagising na po ako. Sa panaginip ko po, Sir Jay, kung nasaan yung mga kaibigan ko ay nandoon din sila. At nabigla pa sila na para akong nalunod sa pagkagising ko at kinuwento ko na po sa kanila ang tungkol sa napanaginipan ko. Napag-usapan namin na baka sa kama ko talaga yun dahil kahit yung ka-roommate ko pala ay nakaramdam ng creepy sa kama ko kaya ayaw po niyang tumabi sa akin. Pero hindi na lang po niya sinabi sa akin yun nung unang dating niya sa apartment. At pagkatapos nun ay sa kabilang side na ako natutulog pero hindi na po sa kama na yun na merong bed frame. Balik po ulit ako sa foam lang at hindi na po ako nagkaroon ng sleep paralysis na malala tulad sa mga nakalipas. Ito po ay nangyari around 2005 or 2006 at ang kwento pong ito ay isa po sa mga nasaksihan ko na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako. Ang lola ko noon ay may kaibigan sa kabilang iskinita namin. Pangalanan natin siyang Aling Elsa. Nasa 40s to 50s ang edad niya siguro. Matangkad po siya na may mahabang buhok. Close po sila ng lola ko dahil ang lola ko noon ay namumuno sa isang organisasyon na hindi ko na po matandaan kung tungkol saan dahil grade 3 or grade 4 pa lang po ata ako noon.
Isang araw, nabalitaan namin na nagkaroon ng alitan si Aling Elsa sa isang kapitbahay namin dahil po sa aso. Binuhusan niya kasi ng mainit na tubig yung aso ng kapitbahay niya na madalas na dumudumi daw sa harap ng bahay nila. Hindi niya yun totally katabing bahay pero may isang maliit na iskinita pa ang pagitan. Pagala-gala daw kasi madalas yung aso na yun at kung saan-saan lang daw dumudumi. Naiinis na si Aling Elsa doon sa aso at mula sa kanyang terrace sa may second floor ay nagbuhos siya ng mainit na tubig. Hindi naman daw namatay yung aso dahil hindi naman ata marami yung napuhos niya. Para lang daw mataboy pero may part na napaso daw yung balat ng aso. Ilang araw lang noon matapos yun ay nabalitaan naming sinugod sila ng may-ari ng aso at binantaan ng buhay ng pamilya ni Aling Elsa. And to make the story short, nilooban sila at pinatay si Aling Elsa. Yung pamilya ng may-ari ng aso ay may dating ex-convict na kilala sa lugar namin na mga siraulo talaga. Nabalita pa yan dahil ang tanda ko po noon ay in-interview yung anak niya na lalaki noon. After po ng trahedya na yun ay kinausap nung anak ni Aling Elsa yung lola ko na aalis na sila doon sa bahay at baka pwede daw na tulungan silang mahanapan ng buyer yung bahay nila. Ang mga natirang ibang gamit sa bahay na yun ay binigay po sa lola ko. Gaya na lang po ng study table, istante na matangkad na lagayan ng mga display at yung kama. Maliit lang po ang bahay namin at masikip. Laking lola din pala ako kaya dalawa lang talaga kami sa bahay. Yung kama na yun ay yung may spring sa loob. Bali pagpasok mo sa bahay namin ay wala po kaming sala or kusina. Dahil pagpasok mo, makikita mo na agad doon yung kama na pinatungan ng dalawang mahabang upuan lang. At sa uluhan noon, nilagyan ng lola ko yung istante at nilagyan ng mga picture frame. Mga bandang hapon po noon, yung lola ko po ay naglalaba sa labas ng bahay namin at ako naman po ay nag-aaral at nakaupo doon sa kama na yun. Naka-Indian seat ako at may unan sa legs ko. Tapos nakapatong doon yung notebook ko habang gumagawa po ako ng assignment. Umuga po noon ng sobrang lakas yung kama na parang may nagyuyugyug na hawak yung kama. Natakot ako pero wala sa isip ko ang kabahan. Tumakbo ako palabas sa lola ko at sinabi ko sa lola ko na lumilindol ata. Pero naabutan ko siyang naglalaba lang. At napatanong na lang siya sa akin. Ano daw na lumilindol at wala naman daw siyang nararamdaman. Kaya naman ay bumalik ako sa loob ng bahay at doon na po ko sinimulang matakot. Pagkatapos ng ilang linggong mangyari iyon ay may mas grabe pala akong mararanasan. Nakahiga ako sa kama na yun at may hawak na cellphone. Nokia pa po ang uso noon at 2006 model pa yun. Ganoon yung itsura tapos may camera na. Habang nakahiga ako ay nagse-selfie ako noon. Siyempre gamit ko yung back camera. At yung mga kuha po ng letrato ko doon ay hindi talaga pantay sa mukha ko. Yung hindi centered yung face ko dahil back camera po yung gamit ko. At isa po sa mga picture ko doon ay may muka sa may likodan ko. Kulay black siya at hindi ganoon kalinaw ang muka pero hulmang-hulma na hugis ng babae na mayroong makapal na buhok. Sobrang labo pa ng kamera noon pero hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko yung itsura. Para siyang sumingit na dumikit sa likod ko na sa may gawing taas ng ulo ko. Tapos sa likod naming dalawa, yung istante na gamit niya. Kaya alam ko kung sino yung nagparamdam sa akin na yun.
Taong 2001 nang lumipat kami sa binili naming bahay. Luma na po ito. Tinayo noong 1950s. Wala pong nakatira sa bahay sa may kaliwa. Samantalang matandang mag-asawa ang nakatira naman sa may kanan. School naman po ang likod namin, kaya madilim talaga ang labas ng bahay paggabi. May 3 pong kwarto ang bahay na yon at ang lahat ay nasa gawing kaliwa. Samantalang sala naman, kusina at CR naman na nasa gawing kanan. Wala po kaming dalang furniture sa paglipat po namin. Balak kasi namin na pinturahan ang internal walls, kaya mas madali kung wala pang malalaking gamit. Dahil meron din po kaming baby. Bumili kami ng playpen na nilagay ko sa may kitchen area. Ang playpen po ay yari sa plastic. Wala itong pinto at maipapasok or mailalabas mo lang ng bahay kapag binuhat mo siya. Ako at ang partner ko at ang baby namin na 10 months old lang ang nakatira sa bahay. Work from home po ang partner ko. Pero kapag tapos na po ang shift niya, iniiwan niya kami para maghakot ng gamit sa dating apartment namin. Kadalasan po ay 9 or 10 PM na siya nakakauwi. Lahat ng kakaibang pangyayari na ito ay nangyari sa unang linggo ng paglipat po namin. Tuwing gabi, pag-alis po ng aking partner, lagi ko pong napapansin na nagbubukas at namamatay ang mga ilaw mag-isa. Bumubukas at nagsasara din ang mga pinto. Ilang beses po itong nangyari at lagi na lang pong gabi. Pero nung sinabi ko po ito sa partner ko, pinag-isang tabi niya lang ito. Hanggang sa tumigil na po ako sa pagkukwento. Ngunit isang gabi, naiwan po kami ng baby ko around 7:30 PM noon. Nasa master's bedroom kami. Wala pa kaming TV noon. Kaya naman po sobrang tahimik. Naglalaro kami ng baby ko nang nakaramdam ako ng pangangailangang gumamit ng CR para umihi. Naisip ko na iwan po ang anak ko sa kwarto para tumakbo ng mabilis papuntang CR. At paglabas ko po ng kwarto ay sala na. Ang CR ay nasa kabilang dulo ng bahay. Kailangan kong dumaan ng kusina para makapasok ng CR. Dahil open concept po ang bahay. Makikita mo ang sala kahit nakaupo ka sa toilet bowl. Basta po nakabukas ang pinto ng CR noon. Ilaw lang ng master's bedroom at sala ang nakabukas. Dali-dali po akong nag-CR noon at wala pang 2 minuto. Tumatakbo ako pabalik sa kwarto na may nakakuha ng pansin ko. Yung baby ko po. Nasa loob siya ng playpen. Nakaupo sa gitna at tila may tinititigan sa sulok ng kusina. Napatigil po ako sa takot at hindi ako makapaniwala kung paano siya nakapasok sa loob nun. Dali-dali kong binuksan ang lahat ng ilaw at binuhat ang anak ko pabalik ng kwarto. Tinawagan ko din yung partner ko para ikwento ang nangyari. At hindi na ako nagulat nang hindi niya ako pinaniwalaan. At nung umuwi na siya ng gabing iyon, around 11 PM nang makarating po siya sa bahay, doon lang po niya napansin na naiwan niya yung susi ng bahay. Dahil nga po sa gumigising pa ako noon every 12 midnight para painumin ng gatas ang baby namin, naisip niya na hintayin na lang mag 12 midnight bago kumatok sa pinto. Umupo siya sa may labas ng bahay sa tabi po ng pinto at gaya ng sabi ko, madilim ang labas ng bahay namin. Nag-browse siya sa cellphone niya nang biglang makarinig siya na parang may humuhuni na boses ng isang babae. Ang problema, nanggagaling po ang boses directly sa may tabi niya. Dali-dali siyang tumayo para pumunta sa garahe upang libangin po ang sarili niya.
Isa-isa niyang nililigpit ang mga gamit sa garahe nang madinig niya ulit yung huni ng babae. Pero sa pagkakataon na ito, nanggagaling na po ang boses directly sa may likod niya. Dito na po siya natakot at dumiretso pabalik ng bahay para kumatok sa pinto. Nang ikinuwento niya sa akin yung naramdaman niya, nakaramdam po ako ng relief dahil at least ngayon ay nagkaintindihan na kami na mayroon talagang kakaiba sa bahay namin. Hindi ko na po maalala yung exact na taon pero mga 2004 or 2005 ata nangyari ito. Noong OJT ako bilang nurse sa isang sikat na public hospital sa Maynila. Pero nung dumating ang huling taon ng OJT namin dahil graduating na kami nung time na yon, ay nangyari po ito. Simula nung mag-start ang OJT year ko, halos karamihan ng mga ospital na na-assign ng grupo namin na first time ko mapuntahan. At madalas, sa first day ng duty ay bigla na lang akong aapoyin ng lagnat kahit na okay naman ako buong araw. At nangyayari lamang ito pag yung ospital na napupuntahan namin ay alam kong mabigat sa pakiramdam pagpasok pa lang. As usual routine pag first day mo sa ospital, ay itutur kayo ng magiging instructor nyo at ituturo ang basic rules at mga patients na hahawakan nyo. At nung nasa nurse lodge na kami na ang pader ay transparent glass, parang yung mga sa area ng baby pag bagong silang kung saan pwede nyo sila makita from the outside. At habang nakabreak kami, dito na po nagsimula na apoyin po ako ng lagnat at bumigat na naman ang pakiramdam ko. Sabi po ng mga classmates ko, ayan na naman daw ako at wag ko daw sila takutin. May CR din po sa loob ng kwarto na yon. Kaya ang ginawa ko ay nag-CR ako at naghilamos. Pero pagbalik ko ay umupo ako paharap sa labas kung saan makikita mo ang lahat ng dumadaan. Mag-aalas 10 po ng gabi noon. Naka-night duty kami. Yung isang kasama ko ay kinuhanan niya ako ng temperature at nasa 39 degrees na. At ang sabi nila ay tatawagin doon nila yung instructor namin. Pero habang ako ay nakatingin lang sa may labas, may nakita akong lalaki na nurse na nakatingin sa akin na akala ko ay nakikichismis lang siya dahil ang gulo po ng mga kasama ko. Pero maya-maya ay nabigyan ako ng gamot at pinagpahinga saglit at nakaidlip ako sandali. Pero nung nagising ako dahil wala na sila sa kwarto, tumakbo ako ng mabilis papunta sa ward ng patients at nakita ko sila na nagsisimula ng mag-assist sa mga pasyente. Kaya dali-dali din ako nagpunta sa assigned patient sa akin. Sabi nung bantay sa pasyente ay may nagpunta na doon at yung lalaking nurse nga daw. Kaso ay nakatulog ako noon at hindi ko alam kung ano ang ginawa niya. Nakita ko na lang na nakatalikod na siya at palabas na. At nag-aalala din ako dahil hindi ko alam ang isusulat sa chart ng patient. Kaya lumabas ako at nagpunta ng nurse station. Pero wala po silang lahat. Naisip ko na kunin saglit yung bimpo ko sa break room namin dahil nagsimula na akong pagpawisan. At habang papunta ako doon ay nakakasalubong ko yung nurse na lalaki. At akala ko ay pupunta siya sa may nurse station. Kaya nagmadali akong kunin yung bimpo ko at patakbo akong bumalik sa nurse station. Pero wala po siya. Inisip ko na baka dumiretso siya sa kwarto ng pasyente. At nung bumaba na yung lagnat ko, second break namin noon at reporting na ng ginawa sa pasyente. At nung ako na po, ang sabi ko ay wala pa po akong mailagay dahil itatanong ko pa sa nurse na lalaki
kung ano ang ginawa niya sa patient ko. Napatigil bigla yung instructor ko. Tapos po ang sabi niya, "Iha, wala tayong nurse na lalaking naka-duty ngayon. All girls ang mga nurse sa ward na ito. Pero ako ay pinipilit ko na meron at ang sabi ko pa nga ay nakasalubong ko pa siya at nakita ko din siya kanina." Halata po sa instructor ko na para siyang kinikilabutan at kinakabahan dahil nga pinipilit ko talaga na meron na nurse na lalaki. Tinawag niya yung mga ibang nurse na taga doon talaga sa ospital na naka-duty at sinabi nila na wala talagang duty na lalaki ngayong gabi. Pero hindi po talaga ako pumayag. Pati mga classmates ko, ang sabi nila ay wala silang nakitang lalaki na nurse. Para matapos na ang issue, sinama kami sa may nursing office sa may baba. At ito yung office ng head nurse ng unit. At nandoon sa wall nila yung Manila paper na may picture ng lahat ng naging employee at nurse nila for the past years sa 3 department na hawak niya. Sabi po sa akin ng head nurse na medyo naiinis na, "Sige Iha, ituro mo dyan kung sino yung nakita mo." At sabi pa niya, ay madami-dami din iyang lalaking nurse dyan, baka matagalan daw ako. May mga ilang minuto ko din na inisa-isa yung mga picture hanggang sa nakita ko nga siya at tinawag ko sila at sabay turo sa picture niya. At ang sabi ko, "Ma'am, ito po siya." Paglapit nila sa picture, nagkatinginan yung head nurse at yung instructor ko at sabay silang nagtakbuhan palabas ng kwarto at nagayahan din yung mga classmate ko. Tapos po noon ay sumunod din ako at tapos ay sabi ko kung bakit po sila naglabasan. At ang sabi ng head nurse ay patay na daw iyon noong nakaraang taon lang. Na hit and run daw iyon at hindi na nahuli ang nakasagasa sa kanya. At pagkasabi niya noon ay parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko at sa takot ko ay natulala na lang ako at naiyak sa takot. Istorya Tagalog Horror Stories.